nasan ka man, buong bansa ay isa. Music Radio, ikaw pinapakinggan kahit saan, kailanman. My favorite Music Radio. Lagi na lang later. Talaga malilate ka. Oo, 'di ba? Hindi mo na magagawa kung ano yung mga dapat mong gawin or kung ano na yung gusto mong gawin. Kasi lagi mo sinasabi, later. Oo, 'di ba? I'll do that later. Aayusin ko yan later. Magpapaganda ko later. Mamahalin ko na lang siya later. 'Di ba? Oo, may mga bagay talaga kung minsan na parang ang hirap. Ang hirap intindihin. Later ka na lang, 'di ba? But anyways, alam niyo po ba sa panahon ngayon, isang bagay lang ang hindi na natin kayang mawala sa atin. At ito yung ating mga cellphone. Na para bang hindi kumpleto yung buhay mo kapag naiwan mo yung cellphone mo sa bahay. Aminin mo ka vibes, ganyan ka ba? 'Di ba? Na I'm sure naranasan mo na 'yan. Yung umalis ka ng bahay, tapos nalaman mo na lang na hindi mo pala dala yung cellphone mo. 'Di ba parang iba yung feeling? 'Di ba? Para bang mixed emotions yung ating nararamdaman. Parang mapapraning ka na hindi mo maintindihan, hindi mo laman kung anong gagawin mo, 'di ba? Ganun na nga ba ka-importante sa parte ng buhay natin ang pagkakaroon or ang cellphone, 'di ba? Masyado na tayo na-dominate ng cellphone natin eh. Hindi kaya nangyayari yan imbis na tayo ang gumamit sa cellphone, tayo na ngayon ang nagagamit ng cellphone. Kabaligtaran na ngayon, 'di ba? Parang we can't live without them. Ayan, kakatakot isipin, 'di ba, na talagang ganyan na ngayon ang mundo na ginagalawan natin. Kumbaga, mas nakokontrol na tayo ng ating mga cellphone. Tayo ang maraming worries at hanash kapag hindi natin sila dala. Ang cellphone, nagrereklamo ba pag hindi natin sila dala-dala? Di ba hindi? Deadma, scary. Ikaw ba ka-vibes? Ganyan ka rin ba ang epekto sa'yo ng cellphone pag nawawala ito sa'yo or kapag hindi mo siya, alam mo yung wala sa tabi mo? Minsan nga, naging dahilan pa ng away or salusan sa mga jowa dahil mas may oras pa sa cellphone kaysa doon sa jowa nila, 'di ba? Laging hawak cellphone kahit saan pupunta, pati sa banyo, maliligo na lang, may cellphone pandala-dala, 'di ba? Pero siguro natural na sa atin na pag may nagustuhan ka man na bagay, talagang bibigyan mo ng attention. Pag may nagustuhan kang bagay, sobra-sobra. Parang nung bata pa tayo, kapag may bago tayong laruan, di ba favorite natin yung laruan na yon na gusto natin, yun yung lagi nating kasama. Same thing with parang kapag yung unan, favorite mo na unan, 'di ba? Parang ayaw mo kahit na alam mo na dumi-dumi na niyan. 'Di ba? Kahit saan ka pumunta, kailangan dala-dala mo 'yon dahil nga parang kulang pag wala yan eh. Parang hindi ka complete. Sa relasyon ganun din. 'Di ba? Hindi kumpletong araw mo pag hindi mo siya nakikita or hindi mo siya nakakasama. Sige, natural na talaga sa tao na kapag love mo ay ibibigay mo ang lahat ng oras mo, ng attention mo, 'di ba? Hanggang sa dumating ang oras na ayaw mo na o nauntog ka na sa katotohanan na bakit ganito, nag-aasaya ako ng oras, ng panahon, 'di ba? Kumbaga umabot ka na sa realization na either may mali dun sa ginagawa mo or may natuklasan ka sa kanya na may maling ginagawa. 'Di ba? Naranasan mo na ba yan, ka-vibes? Yung akala mo okay ang lahat sa inyo, smooth sailing ang relasyon nyo until dumating yung time na parang teka lang may something Yung nagkaroon ka ng mixed signals. Ayan, eto tayo yung hindi clear. Yung pagdating, kumbaga, yung pag-communicate sa'yo ay hindi clear. Maraming mga echo, maraming mga kung anik-anik na nilagay kaya ngayon hindi na malinaw o yung signal. Or kung minsan naman maling akala sa isang tao kaso naibigay mo na yung lahat eh. Paano nga kung ganun Naibigay mo na yung lahat then nalaman mo yung katotohanan na, oh my gosh, hindi pala totoo lahat ng napaparamdam sa akin. Madalas kasi mas nauuna tayong ma-fall hanggang sa doon lang natin marirealize na may mali. May something. Ayan kumbaga, nabudol tayo ulit. Eto na naman tayo. Kung nabubudol nga tayo sa mga bagay-bagay tao pa kaya? Diba? Naranasan mo na ba ang magamit ng isang tao na inakala mong kaibigan mo or worse, inakala mo na mahal ka pero hindi pala? Ouch! Kung nararamdaman mo na mahal ka na, itatanong mo pa ba yan, ka-vibes?
Well, welcome to Love Me, Kathy G. Kasama niyo na naman po ako ang gabay niyo sa Usaping Pag-ibig. Kathy G, of course. Hanggang 3:00 tayo ng hapon. Magkakasama-sama ka vibes. Kaya hello naman sa inyo dyan sa lahat po ng mga nakatutok na ngayon sa kanilang mga radyo. At syempre sa lahat po ng mga nanonood sa Facebook Live. Kamusta po kayo? Hello and welcome to my program. Kaya dyan ka lang walang bibitiw dahil abangan niyo po ang ating letter for today na marami na naman ang makaka-relate or ikaw ba ay nagkaroon ng mixed signal sa iyong karelasyon or sa iyong taong minamahal? Well, lahat ng yan dito lamang po sa Love Me Kathy G sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, ka-vibes. Tingin ka ba sa punto ng buhay mo, ka-vibes, na parang mababaliw ka na? Yung parang mababaliw ka na sa mga nangyayari sa paligid mo, yung hindi mo na maintindihan, ano ba talaga? Ano ba talaga ang gustong mangyari ng mundo sa akin, ng universe sa akin? Ano bang gustong mangyari ng, ano tawag dito, ng paligid sa akin? You feel crazy. Kung minsan, di ba, parang, alam mo yun, na parang gulong-gulo ka na, nababaliw ka na sa mga pangyayari sa buhay mo, lalo na pagdating sa love, di ba? Kapag ikaw ay, alam mo yun, mahal na mahal mo yung isang tao, tapos hindi nabibigay yung love na binibigay mo sa kanya, di ba? Parang nakakabaliw. Oo, talaga naman crazy. At syempre, tayo rin naman kapag nai-inlove talaga tayo, nababaliw tayo sa taong mahal natin. Kung nararamdaman mo na mahal ka, itatanong mo pa ba? Kasi ramdam mo naman Pero 'di ba, sabi nga nila, may mga tao na gustong nararamdaman at gustong naririnig. Ayan, ang salitang I love you. Kailan mo ba huling narinig yung I love you na salita na yan? Nasabi ba sa'yo yan, ka-vibes, bago ka pumasok? Nasabi ba sa'yo yan pagkagising mo ng umaga? Nasabi ba sa'yo yung I love you na yan? Kailan mo uling narinig yung sinabi sa'yong I love you? Sige nga, oo. Sige, habang iniisip mo kung kailan ka huling sinabihan ng I love you, ay nako magiging maulan po kung mapapansin nyo in some areas po. Dito sa Metro Manila, medyo makulimlim ang umaga, di ba? Medyo gloomy paglabas mo. Dahil according po sa Pag-asa, inaasahan po natin na ito pong habagat o southwest monsoon ay magpapaulan po, and meron pang LPA sa southern o southeast eastern part of Luzon na binabantayan po. Ito pong LPA na to, low pressure area, at kapag siya po ay tuluyang naging bagyo within 24 hours, siya po ay tatawaging si Krising. Ayan, si Aling Krising. So nako magiging maulan po, and mag-ingat-ingat po tayo, ka-vibes, sa mga pag-ulan pa rin na ating nararanasan po sa araw-araw. At saka yun nga po, di ba? Parang ang hirap timplahin ng panahon. Oo. Minsan mainit, di ba? Tapos biglang aaraw. Mainit, aaraw, tapos biglang uulan, di ba? Nakakalito, di ba? Para ka nagiging crazy. Ano ba talaga ang gustong mangyari ng panahon? Ayan. Well, ngayon naman talaga mga buwan po ng tag-ulan ito. Kaya expect na po natin talaga na may mga mararanasan tayong pag-ulan. Anyways, hello po, ka-vibes, ha? Siyempre sa lahat po ng mga nakatutok na po sa atin ngayon sa kanilang radio and sa Facebook Live, sina Fernando Tiosan. Hello, Fernando. Gloria Kimishano, of course, Mary Dulay, Gloria King, ayan, and Miss Altesa, at sa lahat pa rin po ng mga nakatutok at nanonood sa atin sa Facebook Live. Smile ka naman dyan, ka-vibes. Kung nararamdaman mo na mahal ka, itatanong mo pa ba yan? Abangan nyo po ang ating letter for today na babasahin ko po, coming from Kim. Ayan, ano nga bang problema na Kim? Naramdaman niya ba ang pagmamahal na gusto niyang maramdaman? Pero kailangan niya pa bang itanong ito? Or itatanong pa ba niya ito? Abangan niyo po ang kabuuan ng story na yan na babasahin ko maya-maya lang, ka-vibes. Kaya huwag kang bibitiw, kapit lang. At syempre, manatiling nakatutok po dito sa Love Me, Kathy G. Ka-vibes, ha? Tayo po'y napapakinggan din sa 102.3 Baguio and 97.5 Jensan. Kaya smile ka lang dyan, ka-vibes. At syempre, tuloy ang tugtugan dito lang sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio. Ka-vibes. Music radio, ka-vibes. It might be you. Diba kung minsan, akala natin na may dumarating sa buhay natin na hindi pa rin natin pinapansin. Pero meron namang iba na pagdating, naramdam mo kaagad na parang, it might be you. Diba? Pero papaano kung nararamdaman mo na mahal ka, yung taong yan, itatanong mo pa ba?
napaparamdam naman na sa'yo, ka-vibes. Well, yan po ang ating Kathy G Ask at abangan nyo na po ang kabuuan ng story natin for today na babasahin ko coming from Kim. Diba kung minsan kasi, alam mo yon na parang, yun nga, yung tinatawag nating hindi natin alam kung ano ba talaga yung gustong iparating sa atin ng isang tao. Napaparamdam sa atin na special tayo, napaparamdam sa atin na nagki-care siya, yung love na hinahanap mo, pinibigay niya. Pero kapag naman tinanong mo na, parang, ay hindi, friends lang talaga tayo. Nagkakaroon ng mix, 'di ba? Na parang yung signal na gustong i-communicate sa'yo ay iba. 'Di ba? Parang iba yung napaparating sa iyo. Ikaw naman asang-asa ka na, ikaw naman ramdam na ramdam mo na, pero mali, may iba pa pala. Hindi pala 'yun. Hindi pala 'yun ang napaparamdam sa iyo or hindi pala 'yun ang meant na iparamdam sa iyo. Pero yun na yung naramdaman mo. Anong gagawin mo, ka-vibes? Abangan niyo na po ang kabuuan ng story na babasahin ko nga coming from Kim after this beautiful song from Sergio Mendes. Sabi nga nila ano ba talaga tayo? Friends? Or lovers? Love Letter. This love letter is from Kim. Dear Kathy G, magandang araw po sa lahat ng mga masugid na taga-subaybay ng programang Love Me, Kathy G. Ako po ay nagtatrabaho sa isang call center kaya gabi talaga ang buhay ko. Pero gumigising ako ng tanghali para lang makinig sa inyong programa. Kathy, na-inspire ako sa mga liham na binabasa nyo kaya naman naglakas loob na rin ako na magbahagi ng aking kwentong pag-ibig na sana'y kapulutan ng aral. Hindi porket pinaparamdam sa iyo ang pagmamahal ay wala ka ng karapatang magtanong kung ano ba talaga ang estado nyo sa buhay ng isa't isa. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Kim. Dito ako nakabase sa lugar kung saan isinasagawa ang Sinulog Festival, Cebu City. Gaya ng sabi ko, Kathy, nagtatrabaho ako sa isang BPO company dito sa Cebu. Team leader na ako sa ngayon. Matagal na rin po akong nagtatrabaho sa call center. Nagsimula ako bilang isang agent sa kung ano ang product at serbisyo. Nagpapalipat-lipat na rin ako ng mga kumpanya. Hanggang sa dito na ako tumagal sa pinapasukan ko ngayon. Dito rin ako na-promote bilang isang team leader. Higit sa lahat, Kathy, dito ko rin pala makikilala ang lalaking dudurog at magdudulot ng sakit sa aking puso. Itago na lang natin siya sa pangalang Pau. Bago pa lamang si Pau sa kumpanya at sa mundo ng BPO. Isang fresh grad na naghahanap ng mabilisang trabaho para kumita at para rin sa work experience. Mahigit 10 taon ang tanda ko sa kanya nang una ko siyang makilala, Kathy. Hindi ko kilala si Pau. Wala akong idea that he exists. Madalas ako sa pantry na lang kumakain pag break time dahil ayoko nang lumabas ng building. Una ko siyang nakita sa pantry. Wala lang, parang one of the newbies. Hanggang napapadalas ang pagkikita namin sa pantry. Hindi ko siya talaga tinitignan noong una. Kaso parang napapansin ko siya na laging nakatingin sa akin. Pinagmasdan ko siya kung talaga bang nagpapapansin sa akin. Hanggang sa nakumpirma ko ito, Kathy. Titig kung titig, nakakatunaw kung talagang iindahin mo ang mga tingin ni Pau. Pinagpasyahan ko na dedmahin lang ito at ipagsawalang bahala na lamang ang mga titig niya. Dahil sa iisang floor lang ang aming company, at madalas rin kaming magkasalubong sa hallway. Gaya ng ginagawa niya sa pantry tuwing break time. Titig na titig si Pau sa akin at minsan pa nga ay napansin ko na parang ngumiti siya. Nagtataka lang ako kasi kahit magkasalubong kami ay todo titig pa rin sa akin si Pau. Hanggang isang araw, sinabi sa akin ng isang trainer na tapos na ang training ng bagong batch ng mga trainee kung saan kasama si Pau. Ito ang nakakagulat o talagang binibiro lang talaga ako ng tadhana, Kathy. Sa team ko na-assign si Pau.
Ang baguhang laging titig na titig sa akin. Dahil bago pa lang na agent si Pau sa isang account na minamanage ko, madalas itong mag-escalate sa akin. Minsan nga ay nabubwisit na ako kasi kahit na simpleng bagay lang ay itinatanong pa nito sa akin. Lagi na lang akong naaabala sa paggawa ng mga report dahil lagi siyang nagpapaasikaso. Parang nananadya na siya, Kathy. Lagi na lang may concern sa ganito, may kailangang i-double check sa ganyan. The list goes on and on. Nasanay na rin lang ako. Habang tumatagal si Pau sa company, unti-unti kaming nagiging close, Kathy. Madalas ay sabay kaming mag-lunch. Minsan nga kahit mauuna ang schedule ng break niya ay hihintayin ko pa ako nito para lang magkasabay kami sa pagkain. Madalas ay nililibre ko na siya dahil maliit lang naman ang sahod niya bilang isang newbie agent. Kaya kahit pag lunch lang ang malibre sa kanya ay malaking tulong na ito para sa budget niya. Medyo malayo din ang inuuwian ni Pau, Kathy. Mula sa aming opisina, halos 3 oras din niyang binabiyahe ang pagpasok at pag-uwi. Lagi niya itong naikukwento tuwing magkausap kami. Hindi maalis sa akin na maawa sa kanya, Kathy. Gusto ko ring makatulong para mabilis siyang makaipon at sa mga panong ito ay super close na kami. Kaya naman humantong na ako, Kathy, sa isang malaking desisyon. Pinatira ko si Pau sa nirerentahan kong kondo malapit sa aming opisinang Pikit Mata. Habang magkasama kami ni Pau sa iisang bubong, unti-unti na akong nagkakaroon ng pagtingin sa kanya. Lalong lumalalim ang nararamdaman ko sa tuwing uuwi ako ng kondo at aabutan ko siya doon na naghihintay sa akin. Sino ba naman ang hindi mapo-fall, Kathy? Magkatabi kaming matulog, nagyayakapan, nagkukulitan. Paminsan, pag wala siyang pasok, sinasamahan niya ako sa mga lakad ko o kaya naman ay pupuntahan niya ako kung nasaan ako. Kaya naman feeling ko, Kathy, parang kami. Pero hindi naman kami dahil hindi naman namin ito na pag-uusapan. Tumagal ang pagtira ni Pau sa kondo. Yung Pau na dating mukhang gusgusin ay nabihisan at nagkaroon na ng bagong anyo. Binihisan ko siya at tinuruan ko paano dalhin ang kanyang sarili. Ipinamili ko ng mga bagong damit, sapatos at kung ano-ano pang personal na pangangailangan. Totally free board and lodging ang Peg Kathy and other freebies pa. Naramdaman ko na mahal ko na si Pau at komportable na kami sa isa't isa. May mga pagkakataon pa na ginagamit na niya ang mga personal kong gamit na walang paalam. Walang naman sa akin yun pero napapadalas niyang ginagawa. Napapansin kong walang pagkailangan ko yung sapatos o kaya naman damit, makikita ko na lang sa laundry. Kahit hindi ko pa naman ito na isusuot. Kibit balikat na lang para walang gulo at tuloy ang buhay. Hanggang sa nalaman ko, Kathy, na nililigawan pala ni Pau ang kanyang co-agent na agent ko rin. Halos hindi ako makapagtrabaho na maayos sa nalaman ko, Kathy. Sobra akong nasaktan dahil buong akala ko ay mahal ako ni Pau dahil sa mga ipinapakita at ipinaparamdam niya sa akin. Maraming tanong ang pumasok sa isip ko na mahirap sagutin. Hindi pa dyan nagtatapos ang pighati na nararamdaman ko para kay Pau. Mas lalo pa akong nasaktan dahil nalaman ko rin na ang mga sinasabi niya sa mga kakilala niya at kasamahan kung bakit siya malapit sa akin. Pinakikisamahan at pinapakitaan niya lang daw ako ng maganda at mixed signals dahil nakikinabang siya. Malaki raw ang mawawala sa kanya pag hindi siya naging mabait sa akin. Sa makatuwid, Kathy, ginamit lang ako ni Pau for his convenience. Hindi ko ito matanggap, masakit, nakakalito. Walang katapusang tanong sa aking sarili. May mali pero hindi ko matanggap. Ang mali ko ay bakit nung una pa lang na na-fall ako dahil sa pinaparamdam niya at pinapakita niya sa akin ay hindi ko nagawang magtanong. Tanungin siya kung ano ba talaga kami. Kung ano ba ang ibig sabihin ng mga kilos at galaw niya. Ang mga titig, ang mga kulitan at mga sweet moments, ano pala yon lahat? Sa ngayon, Kathy, pinaalis ko na si Pau sa kondo.
para protektahan ang aking puso at isip ay inilipat ko na rin siya sa ibang team. Kailangan kong maghilom. Kailangan kong matanggap ang sitwasyon. Kailangan kong maliwanagan. Kailangan kong magising. Hanggang dito na lamang, Kathy. Maraming salamat sa pagbasa ng aking liham. Nagmamahal at nagpapasalamat. Kim. It's over now, oo. Parang user-friendly. Lakas ng loob nitong si Pau, ha? Ibang klase. Oo, after all, diba? After all na binigay mong pagmamahal, after all na bihisan mo mula doon sa dungis-dungisan, diba? Hindi naman, diba? Parang after mong ibigay lahat baguhin siya, gawin siyang ganap na tao dahil hindi siya ganap noon. Hindi, diba? Parang eto kasi yung nanghirap Yung sinasabi nila nagkakaroon ng mixed signal. May mga pag-miss signal pa na nalalaman, mix. Bakit? Hindi ba pwedeng diretso mo nang sabihin kung talaga mahal mo yung tao, iparamdam mo, sabihin mo sa kanya. Hindi yung meron pa palang paggamit na nagagamit. Ito user-friendly. Cellphone lang ang peg. Well, hindi naman natin malalaman talaga kung ano yung intensyon sa atin ng tao unless makasama natin yung tao, 'di ba? Malalaman lang natin yung pag-uugali ng isang tao kapag nakasama mo na yan, tumagal na. Doon mo na makikita na ay, iba pala yung gusto niyang sabihin. Hindi naman pala talaga niya ako mahal. Gusto niya lang ako dahil may kailangan siya sa akin. Ang sakit, 'di ba? Na nagagamit lang tayo kuminsan ng mga tao dahil meron silang gusto sa atin pero hindi yung dahil mahal nila tayo. Well, sad truth, pero ganun talaga Pero tama ba ang ginawa na nitong si Kim na lipat na kita? Mali naman pala yung pinapakita mo sa akin, payakap-yakap ka pa sa akin. Ano to, wala lang? Naglalaro lang tayo, oo. Hello naman to Rolifel, Noe, hi, and Mase. Salamat sa pakikinig, ayan ha. Ka-Vibes, tulungan po natin si Kim, 0916-563-1777. Yan po ang ating text line or pwede po sa ating Facebook Live. I-post niyo po dyan ang inyo pong mga comment, reaction at payo para sa ating letter center na si Kim or post din po yan sa aming FB page 92.3 FM Radio Manila or my page DJ Kathy G. Diba ang sakit, ang hirap. Ikaw ba ka-Vibes? Kung nandiyan ka sa ganyang sitwasyon, ano ba mapifeel mo? Diba? Iisipin mo na mahal na ako nitong taon to nag-e-exert ng effort, nandyan sa'yo pagkailangan mo, tapos biglang yung pala, gamitan lang ang nangyayari, 'di ba? Ang sakit, but eventually time will come, sasabihin mo na lang talagang, I'm almost over you naman kaya I'm okay now. Payuhan po natin si Kim Ka-Vibes. Hindi tayo pwede? Bakit? Pagkatapos ko ibigay ang lahat, pagkatapos kitang bihisan, pagkatapos kitang mahalin, sasabihin mo sa akin, hindi tayo pwede? Ano ka? Nasa tamang pag-iisip ka ba? Well, yan po ang tanong at sinabi nitong si, ng The Ones. Oo, pero yun nga ba, pinagtagpo pero hindi tinadhana nga ba itong si Pau at si Kim. Si Kim na ibinigay ang buong pagmamahal, pagtitiwala sa isang tao na ginamit lang pala siya. Sa isang tao na may nakukuha lang pala sa kanya kaya yun ang pinapakitang pagmamahal. Ikaw ba ka-Vibes, pag pinakitaan ka ba ng pagmamahal pag pinakitaan ka ba ng extra care, extra love, yung ganyan na magkayakap kayo sa gabi, makatutulog, ganyan. Sa tingin mo ba, hindi ka makakaramdam ng love doon? Kung nararamdaman mo na mahal ka, itatanong mo pa ba yan, ka-Vibes? Yan po ang ating problem for today coming from Kim. Si Kim ngayon na ang sakit nung ginawa sa kanya nitong si Pau. But then, life must go on. Ganun nga lang ang buhay. Pero alam nyo ka-Vibes, ayon sa Psychology Today, ang importante magkaroon ng boundaries sa workplace ang bawat empleyado para ma-maintain ang healthy well-being, productivity, and healthy work relationship with co-workers. Kasi ganyan na nangyari dito sa ating center na si Kim na tao niya, naging tao actually, trainee, naging tao niya, itong si Pau, ayun, nagkaroon ng mixed signal, hindi niya naintindihan. Kim, hindi naman talaga kita mahal. Kailangan lang kita dahil kailangan kita dun sa mga napoprovide at nabibigay mo sa akin. Ay, ang dami parang hina-high blood dito sa ating sender today.
Nako ha, this one is coming from Facebook Live. Alisa Marie Torres says, let it go para sa sender, Kathy G. Ayan ha, red flag naman pala itong si Pao. Move on na, at least ngayon pa lang, alam mo na ang pag-uugali nito. Ayan, alam mo na kung saan ka lulugar. You deserve better. Pa-shoutout po, kasama ko sa sasakyan. Moreno family. Ayan, especially kay Ante na nagtatampo. Ante, huwag ka na magtampo. Bakit ka ba nagtatampo pa? O ayan ha, si Ante na nagtatampo daw ngayon. Ayan, thank you so much, ka-vibes. At syempre, sabi naman from Facebook din, ang ating comment. This one is from Colleen Agsalud. Kathy G, ayan, hello ka-vibes. Ang aking kasagutan ay yes po dahil minsan mapagkunwari yung actions eh. Magugulat ka na lang na tinitreat ka na maganda tapos biglang may another girl pa pala. Kaya minsan dapat itanong din eh. At huwag magpakampante dun sa action na napapakita sa'yo. Ayan. Thank you, Colleen. Sabi naman ni Dawn, uy, may BF. Best buddies, Dawn. Hello to my favorite DJ. Yes po, tatanong ko na din kahit ramdam ko na, masarap kasi marinig ang I love you. Not just sa jowa ko, but to my family and friends too. Let's spread love. Love you, Dawn. Ayan. And Raymark de la Cruz, for me, it's a big no. Sapat na ramdam ko at alam mo sa sarili mo na mahal ka ng partner mo. Mararamdaman mo naman yan kung meron or wala ng love sa'yo. Thank you, Raymark. And ingat-ingat sa biyahe. Ayan, sa pagmumotor at sa mga angkas mo't pasahero. And also, sabi naman ni Len Makaraeg, hindi ako yung klase ng tao na hindi magtatanong kahit halata ako na mamaya ma-misinterpret lang, mapahiya pa ako. Ay, this one nga is Len Makaraeg. Yun, ayaw niyang tanungin kahit alam niya na. Siyempre, minsan parang baka mamaya feeling ngero ka, no? Hindi naman kita mahal eh. Pinapakita ko tulad nga nung nangyari dito kay Kim and Pao. And this one from text line, Kathy G, payo ko po, be strong ate. Hindi mo deserve si Pao. Mahalaga ate, binigay mo best mo. And God na po ang pahala sa kanya. Ayan. Thank you, Wilfredo. Saying hello to John Eric Katubig. Shoutout din sa 5-star bus company. Biyahing Santiago, Cubao. Nakatune in po sa Love Me Kathy G. Salamat, ka-vibes ha. Fernando Barcenas Tiosan also. Salamat po sa inyong pakikinig. And of course, to my BFF, Sheila, ayan, Sheila Gutierrez, thank you so much for listening. And to Sia Maris Noe and Rolifel Noe, maraming salamat po sa inyong pakikinig, ka-vibes. Huwag kang bibitiw ha. Siyempre, tuloy lamang po tayo sa tugtugan and standby sa lahat pa ng mga nagpadala ng kanilang reaksyon at payo for Kim. Manatiling nakatutok dito lang sa Love Me Kathy G sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio. Ka-vibes. Oras po natin, 1 minuto na lang, 2:00 na ng hapon. Love Me, Kathy G. Sa'yo. Or minsan mo ring naparamdaman ng pagmamahal. Kaya don't forget to remember me. Parang yun ang gustong sabihin nitong si Kim dito kay Pao. Alam niyo po ba, ka-vibes ha, ito nga ang ating pong letter sender na si Kim, isinulat sa atin kung papaano niya naramdaman ang pagmamahal, ang care mula dito kay Pao na nagkaroon pala ng mixed signal or yung tinatawag nating parang hindi diretsyang nasabi sa kanya kung ano yung totoong nararamdaman. Ayan, so parang Kathy G, hindi ko alam na mali pala itong nararamdaman ko. Ibig sabihin, hindi naman pala niya ako mahal. Mahal niya lang ako dahil may kailangan siya sa akin, dahil may nakukuha siya sa akin. Alam niyo po ba, ang isang positive culture ng call center, kasi nga nagkakilala sila sa call center eh, di ba? Ay ang pagkakaroon ng malinaw na komunikasyon, empowerment ng empleyado, patuloy na pag-aaral, pagkilala, work-life balance at isang customer-centric. So yun po ang yung isang positive culture ng nasa call center. But then ito nga ang nangyari, ang sakit para dito kay Kim, umasa sa pagmamahal na hindi naman pala totoo. Ito po ang ilan pa sa mga reaksyon at payo para sa ating ka-vibes na si Kim. Sabi ni George, dapat na po, this one is coming from text line, tama na yung ginawa ng letter center na iwanan si Boy. Ikaw ba naman gawin kang sugar mommy? Siyempre dapat sa isang relasyon, kailangan mo talagang magtanong kung mahal ka ba talaga niya or ng partner mo. Bawal yung assuming. Not all the time, action speaks louder than words.
Thank you, George. Dapat na po. Janice Cunanan says, Kathy G, para sa center, nakakalungkot ang nangyari sa'yo dahil ang unang lumapit sa'yo, tapos sa huli gagamitin ka lang pala. Tama lang na pinaalis mo na siya sa kondo mo at naway makausad ka sa kanya. Sana maging lesson na yan sa'yo. Huwag basta-basta magtitiwala at maging mabait sa kahit na sino. Balang araw, makakahanap ka rin ng taong totoong magmamahal sa'yo at hindi yung gagamitin ka lang. Maraming salamat and God bless you, Kathy G. Thank you, Janice Conanan. Ayan, si Wilfredo Bautista. Payo ko po, be strong ate, hindi mo deserve si Pao. Mahalaga ay binigay mo ang best mo. Ayan, totoo naman. And this one naman, also from text line, sabi ni Engineer Tadeus Conti, napakasakit tanggapin na may mga nilalang na nanggagamit ng kapwa na hindi ialintana, nakakasakit sila ng damdamin at walang pakundangan kung anuman ang magiging kahihinatnan. Ordinaryo na lamang ito sa isang linta na nabubuhay sa dugo ng iba. Bagamat nangyari na Kim, ang hinuhubog ka ng Diyos na isang mas kapaki-pakinabang at maayos na pag-ibig. Huwag mawala na pag-asa dahil sa dahilang kapag may isinarang pinto, may 8 nakaraan or nakalaan sa iyong pagdating. Kailanman ay hindi natutulog ang Diyos. Batid niya ang nangyari maski ang eksaktong bilang ng iyong buhok, alam niya. Hindi siya karapat-dapat sa iyong pagmamahal at wika ng Diyos. Anak, huwag kang gagante kailanman. Hayaan mo ang Diyos ang gagawa ng nararapat na hakbang. Maraming salamat po, Engineer Tadeus Conti. And William Mortel says, move forward na siya kasi wala rin naman kung hindi naman siya bet at may red flags na. Ay naku, wala na talaga yan. That's coming from Facebook comment and habol naman pa rin. From Maureen Aba, Kathy G. Para kay Kim, tama lang ang ginawa mo na pinaalis mo na sa kondo mo at sa buhay mo si Pao. Dakilang manggagamit yan. Ginamit ka lang talaga matapos mong tulungan, bihisan, ganyan ang gagawin sa'yo. Walang utang na loob, move on ka na lang sa kanya, hindi mo yan deserve. Yan. May darating na na tao para sa'yo at mamahalin ka niya. Ayan. Basta mag-focus ka na lang muna sa self mo. Pahilumin mo muna yung puso mo. Good luck, Kim. Kaya mo yan. Go, go, go. Thank you. And take care, Miss Kathy G. Thank you, Maureen Ava. Maraming salamat. Grabe, ha? Punong-puno pa rin tayo ng mga reaksyon at payo para dito kay Kim. Ayan. Stand by Miss Sari Lerma. And hello din sa, ayan, ano to? Yeah. Miss Mary Dulay, thank you for tuning in. And ka-vibes, walang pong bibitiw ha. At pwede pa po kayong magpadala ng inyong pong reaksyon at payo para sa ating ka-vibes na si Kim. Again, pwede rin po kayong humula at isend na ang inyong hula ka-vibes sa 0916-563-1777 para sa ating title ng story for today for a chance to win 500 pesos. Make sure lang po registered kayo sa GCash para mapadala po sa inyo ang inyong premyo sakaling kayo po ang nanalo. Ayan. And ka-vibes, hello po dyan sa 102.3 Baguio ha. And 97.5 Jensen. Ito po ang Love Me Kathy G sa 92.3. FM Radio Manila, your favorite music radio. Supply. What a beautiful song this afternoon, ka-vibes. And syempre, dito na po tayo sa ating final hour ng programang Love Me, Kathy G. Ayan, again and again, sa ating pong letter sa mga hindi po nakarinig kanina nung binasa ko yung letter ni Kim. Si Kim po ang ating letter sender from call center, isang team leader, nagkaroon ng agent, ayan, nagkainlaban sila. Actually, hindi nagkainlaban nagkagustuhan, naging close sa isa't isa. Ayan, nagkaroon ng mixed signals dahil itong pinaramdam, itong pinakita, itong ginagawa nitong si Pao kay Kim ay ginagawa ng isang taong in love, 'di ba? So ang inakala nitong ating letter sender na totoo yung love na pinapakita sa kanya. Ang sakit lang dahil nalaman niya na hindi pala. Nandyan lang itong si Pao dahil may kailangan siya dito kay Kim. Dahil meron siya nakukuha dito. Yun yung pinakatotoo. Wala nang iba pa. After nitong mahalin, bihisan at ibigay ang lahat para dito kay Pao, yung pa yung mararamdaman niya, yung pa yung maririnig niya. Ayan, sabi ni Sari Lerma, Kathy G, for me, importante din po ang words of affirmation. Hindi dahil nagdududa tayo sa mga taong nagpaparamdam ng pagmamahal sa atin. Assurance lang na mas maganda pa rin kapag sinasabi sa atin at nararamdaman natin, 'di ba? Tama naman, dalawa dapat.
Kasi kung ipaparamdam lang, baka ma-misinterpret ng tao. Kagaya ng kay Kim, puro actions lang at saka walang confirmation kay Pao. Kung mahal din siya ni Kim. At yun na nga ba, di ba? Yung pala, hindi iba ang gusto ni Pao. So, ibig sabihin, parang na-misinterpret ni Kim si Pao. Akala niya, may feeling sa kanya si Pao, yun ang masakit. Pero okay na din na pinaalis niya si Pao sa bahay niya. Di ba? Para na rin sa kanyang peace of mind. Ayan. Thank you so much, Miss Sari Lerma. At sa lahat po na nagbigay ng kanilang reaksyon at payo for Kim, Boomlockbuster, ang ating letter sender for today. Ayan na, maraming salamat po sa inyo pong pakikinig at pagbigay at pag-exert ng effort sa pagbibigay po ng payo sa ating letter sender for today. Alam nyo, sometimes it's better to end the relationship and start over again than staying imprisoned to one-sided love affair. And for you, Kim, masakit man isipin na parang ginamit ka lang ni Pao, pero isipin mo na lang na lesson learned. Diba? At least sa part mo, no regrets dahil naging totoo ka at ibinigay mo kung ano ang dapat maramdaman mo para kay Pao. Tama lang na tapusin mo na kung ano man yung namamagitan sa inyong dalawa dahil hindi rin ito mag-work kung magkaiba naman ang gusto nyong iparamdam sa isa't isa. Diba? You know what? Never let someone treat you as an option kung pwede namang ikaw ang gawing priority. Thank you so much for sharing your story with us, Kim. At sa mga gusto po mag-share ng kanila pong story, mag-email lang po kayo sa lmtkathyg@gmail.com or mag-PM po sa 92.3 FM Radio Manila or my FB page, DJ Kathy G. Ayan, ka-vibes! Isa na namang pong araw ng Miyerkules ang lumipas and thank you for keeping me company for the past 3 hours. Ka-vibes at magkarinigan po ulit tayo tomorrow, Throwback Thursday, dito sa Love Me Kathy G. Ayan, syempre ang tabayanan po, susunod na ang Banana Crew. Syempre kasama ang tambalang Chai Kim! Kasama ang nag-iisang beshi ng bayan at ang Diyos na ng kalsada, walang iba ako po, si Jaiho! At syempre kasama rin ang chinitang chika Dora, ang bestie mo, ang bestie ko, ang bestie niyong lahat, Kim Churva! Grabe talaga yung throat ko, parang alam mo yon, napagod sa pagbabasa dahil ang dami Boomlockbuster ang ating letter sender for today. At ito gusto ko i-ask din I think na-ask ko na din si Kim kanina during our transition, kaya kay Jai ko ulit ito itatanong. Kung nararamdaman mo na mahal ka, tatanong mo pa ba? Oo. Diba? Oh, diba? Yes. As in, malaking oo. Why? Yes! Kailangan, sabi nga sa commercial ni Coco Martin, Ma'am Charo, at ng the late Miss Susan Roses, di ba? Wag mahihiyang magtanong. Dapat talaga, wag mahihiyang magtanong. Oo. Di naman masama eh. Kasi syempre, di ba, gusto natin, when we're talking about sa konteksto ng pag-ibig, napaka-importante na malaman natin if may assurance ba yung nararamdaman nating pakiramdam sa someone. Exactly. Kasi baka mamaya, pinifeel mo lang ng pinifeel, tapos iba naman pala yung pinaparamdam sa'yo. Akala mo lang. Actually, di ba, lagi yan ang nangyayari. Tayo, pag naparamdam sa atin, ang pinagtatanungan natin ng mga bagay-bagay is yung mga malalapit na kaibigan natin. Kasi we're not sure kung ano ba talaga yung nafe-feel kong ito. Tama ba ako? Nag-a-assume ba ako? O iba lang yung nagiging interpretation ko kasi kaming dalawa lang yung magkasama. Exactly. Pero kapag dinirekta mo ng tanong yun, wala rin namang mawawala sa inyo di ba? Masasaktan ka, yes, kung halimbawang yung gusto mo sana nakasagutan, hindi mo nakuha. Pero, yung sakit na yon will lead you para ikaw naman ay slowly makapag-let go at makapag-move on. Totoo. At saka ganito lang din naman yan If you really want to know kung ano yung gusto mong malaman, kung may katotohanan yung napifeel mo, di ba? At least i-ready mo yung sarili mo, ask him, ask her kung ano ba yung totoong napapakita niya sa'yo. Kasi nga, pwedeng magkaroon ng mixed signal. Yes. Diba? Alam mo, ang sakit pala niyang mixed signals na yun. Na-experience ko Diba? yan. Oo, Ang kasi hirap. parang, diba, lalo na if you are, if you have a big heart, yung, alam mo, yung puso mo ay pure yung intention to someone. Hindi, Correct. alam mo, sabi ko nga hindi mo pwedeng sisihin yung sarili mo kapag halimbawa, puro kabutihan yung ninais mo para sa someone, para sa isang tao. Tapos, kunyari, ma-fall ka, ganyan, diba? Hindi mali yung na-experience mo kasi
yun yung dapat mo talagang ma-experience nung moment na yun. At ang importante, nabigay mo at napakita mo sa kanya. At least Correct. for your part, no regrets. Totoo. Yes. Kumbaga, Oo. hindi mo kawalan. Kawalan niya. Exactly. Yes. At tatatak yun sa kanya. Tama. At raramdamin niya yun kung kailan ako. Alam mo yung darating ang time na yung taong pinakitaan mo na maganda tapos hindi niya yun, kumbaga hindi niya yung in-embrace. Hindi niya na-appreciate. Hindi niya Correct. na-appreciate. Darating ang time, maaalala at maalala niya. Napakasimpleng bagay nga lang, di ba? Naaalala natin. What more pa yung nagtumatak talaga sa puso't isip mo. Lalo na kung dumating yung time na hindi niya namamalayan, nagagawa niya yun to ibang tao Exactly. din. Yes. Tapos marirealize niya na parang, ba't ganun hindi naging ganito yung balik sa akin? Yung dating na nangyari sa akin to, parang hindi ko rin nagawa siya. Kumbaga, ayaw man natin mag-wish ng karma or But bad yun karma. na ang magiging karma niya. Yes, Ay, oo. nako. Kaya naman, maging mabuti kapag pinapakitaan ka ng mabuti, Yes. maging mabuti at Mabuti. appreciative sa bawat. Tama. Pero Diba? i-correct din natin na dapat maging mabuti tayo, mag-reciprocate tayo dun sa Exactly. pinapakita natin. Yes. Pero syempre, there is always no pressure. Oo. Oo, di ba hindi naman pwedeng dahil na in love ako sa'yo, kailangan ma-in love ka na Hindi din naman sa akin. ganon. Yes. Oo, hindi naman ganoon. Pero dapat, di ba, kasi ang pinagkaiba, di ba, base dun sa story ang napakinggan ko ate, nakwento niya pa sa mga kaibigan niya na kaya niya ginagawang maging mabuti dun to someone, kay Kim, kasi nga, it's Meron convenient siyang- for her, Correct. for him or for her. Oo, di ba? Correct. Diba? May nakukuha kasi siya. Oo. Nako, ang hirap, diba? Lalo pa kayong papahirapan ng, syempre, Papahirapan namin kayong huminga. Oo. Sa dahil kakatawa. Baka kayo kakatawa. Yan, syempre, hatid na po yan ng Banana Crew for Merienda Time. Kaya naman, ka-vibes, walang bibitiw, manatiling nakatutok dito lang sa 92.3. FM Radio Manila. your favorite music radio, Ka-vibes! Love Me. Kathy G. Di ba narinig nyo na, lalong-lalo na mga magandang musika? Di ba dyan nagtatapos ang ating mga pinagsamahang masaya? Mas pinapalawak para mga Pilipino kasama, naglilingkod, nagbubuklod para sa mamamayan. Palagi kang kasama